Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw nito tatalakayin natin ang Chalcedon or Chalcedon definition. So sinasabi dito na yung Chalcedon ay ito yung naganap na meeting noon. Pinag-usapan nila kung ano nga ba talaga si Kristo. Pinag-usapan nila kung si Kristo ba ay tao or Diyos, or kalahating tao, kalahating Diyos. And sabi doon sa Chalcedon, sabi ito, Jesus is one person with two natures, divine and human. So si Jesus, hindi siya kalahating Diyos, kalahating tao. Si Jesus ay fully Diyos at fully tao, na kung saan ay kumbaga nandoon yung pagka-divine niya. Kumbaga iisa sila, pareho sila, and at the same time parang nahahati sila. Kumbaga meron silang dalawang distinction, something ganun, no, na yun nga, ulitin ko, si Jesus ay fully Diyos at fully tao. So Philippians chapter 3 verse 8 sabi rito, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Sa Tagalog, higit pa roon ng lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan, dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan na lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit si Kristo. Sinasabi rito, baliwala yung mga nakamit mo sa buhay o yung mga nagawa mo sa buhay, dahil ang pinakang nastuktok ng achievement mo ay yung makilala mo si Kristo, or yun nga, na ang pinakang malaking achievement mo sa buhay ay hindi yung mga pangarap mo, yung mga nagawa mo. Sinasabi rito, kumbaga yun ay mga sabi pa nga dito, basura lang yun kung tutuusin, dahil ang pinakang nasa tuktok ng pinakang greatest na nakamit mo ay yung makilala mo si Kristo. So punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, Christ is revealed from Genesis to Revelation. So kumbaga si Kristo ay hindi yan nagsimula, or hindi lang yan lumabas nung New Testament or nung sinilang siya ni Mama Mary. So kumbaga bago pa lang gawin yung mundo, bago magsimula yung Biblia, naando na si Kristo. Ulit nga, dahil nga sabi na si Kristo ay fully God. Yung fully God na Kristo ay naandun na nung ginagawa pa lang ang mundo. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, knowing Christ should be our deepest desire. So gaya na sabi ko, ang pinakang dapat nakagustuhan mo dito sa mundo, or yung pinakang dapat na pangarap mo dito sa mundo, ay hindi yung pangarap mo na maging doktor, maging engineer, maging kung ano, maging teacher, makapagtapos ng pag-aaral, something like that. Ang sinasabi dito, na tayo, ang pinakang dapat na pangarapin natin, yung pinakang nastuktok ng pangarap natin, ay makilala natin si Kristo. Yung mga kagustuhan mong iba, yung mga pangarap mo na iba, ano lang yun parang extra na lang yun, o bonus na lang yun And makakakamit mo naman talaga yung para sa'yo pag nakilala mo ng totoo si Kristo. So dapat yun yung ginugusto natin, yun dapat yung pinapangarap natin, ang makilala ang Panginoong Jesucristo. Sa ikatlong teaching, ang sabi rito, benefiting from Christ is not our top priority. So mali na kinikilala mo ang Panginoon dahil may gusto kang makuha. Kumbaga hindi mali yung kaisipan na magdadasal ako kay Lord, kikilalanin ko si Jesus ng mabuti para ipagpala niya ako, para bigyan niya ako ng maraming blessing. So dapat hindi ganon. Hindi mo siya kikilalanin dahil gusto mo ng mga blessing, hindi mo siya kikilalanin dahil gusto mong gumanda ang buhay mo. Kumbaga kikilalanin mo siya dahil siya ang Diyos, siya ang Diyos mo. Yun lang, wala kang hinihinging kapalit, wala kang inaasahang kapalit, na kinilala mo si Christ, mapapagpalain ka, pagkakinilala mo ang Panginoon, bibigyan ka ng maraming blessing. So hindi dapat ganon. So punta tayo sa application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Unang-una dito, know Christ
Study the Bible to know Christ biblically. So, yun nga, pag-aralan natin yung Biblia, nang malaman natin kung sino ba talaga o ano nga ba talaga si Kristo at kung paano nga ba natin makikita or makikilala sa mga buhay natin ng ating Panginoon. So, sa ikalawang application, sabi rito, follow Christ to know Him experientially. So, ang pagkilala sa Panginoon, hindi lang yan basta magbasa ka ng Biblia. Hindi sapat na nagbasa ka ng Biblia, nakilala ko ng Panginoon. Natapos ko yung Biblia, kilala ko na ang Diyos. Kumbaga hindi. Kailangan mong makilala ang Diyos through experience. Sa pamamagitan ng mga kumbaga na-experience mo. Kumbaga nakakaramdam ka, nakakaranas ka ng mga kabutihan, nakakaranas ka ng mga pagpapala, and si Jesus ang pinasasalamatan mo sa mga bagay na yun. Sa pamamagitan nun, na-experience mo. Sa pamamagitan ng mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo, nararanasan mo na talagang may Diyos. Nararanasan mo na talagang kilala ko si Kristo dahil alam ko na siya ang nagbibigay sa akin ng mga ng mga magagandang bagay sa buhay ko. So, makikilala mo si Kristo hindi lang basta sa pagbabasa ng Bible. Sa sa experience, base sa experience mo or sa mga mararanasan mo. Nakikilala mo siya dahil naranasan mo siya. So, second long application sabi rito, love Christ to know Him relationally. So, kumbaga pag sinabing relationally, makilala natin ang Panginoon para ba tayong may relasyon sa Kanya. Pag sinabi mo kasing may relasyon ka, kinikilala mo Kinikilala mo yung kabuuan, siya mismo. Hindi mo siya kinikilala kung ano ba yung kaya niyang ibigay niya sa'yo. Hindi mo siya kinikilala kung ano ba yung mabe-benefit mo. Hindi mo kinikilala ang Panginoon dahil may makukuha ka. May kapalit. So, kinikilala mo siya na para ba kayong may relasyon na kinikilala mo kung sino siya, kung ano yung makakatangiin niya, ganon. So, love Christ. Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin si Kristo. Nang sa ganon ay malaman natin or makilala natin kung sino ba talaga siya o kung ano ba talaga siya. So, yun lamang po, napakaraming matututunan sa araw na ito. Glory to God.